So, good morning mga boss. Meron tayong gagawin at sa rin. Problema raw na ito, ayaw mandar. So, ito may battery naman. Battery na lang ako. So, ayan. Wala. Pero, lalagyan ko ng battery para malaman natin kung ano ang problema. Si-series ko lang. Ayan, manda. Maandar siya. Kaya din. Kapag tinanggal ko to, battery, mapapansin nyo, napalya. Mapalya na siya. Wala na yung kanyang kuryente. Ayaw ng manda. So kasi CDI na ito is ano rin siya na battery operated. So ang titignan ko rito, kaya siya umandar kasi may karga yung ating battery. Kaya napaandar siya. So i-check ko rito, possible na diferensya nito dalawa. Pwedeng sa rectifier, pwedeng dito sa kanyang stator. So kaya kasi siya umandar kasi nasusuplayan siya nung battery. So yun lang muna mga boss, check ko lang muna. Ito mga sir, i-check ko kung may kuryente siyang lalabas na hindi nakalagay yung battery. Ayun yung battery niya, ayun yung ginamit ko kaninang battery. So hindi ko muna ikakabit yung battery, try ko lang siyang kick kung may lalabas na kuryente. So ayan, nakasusi siya, naka-on siya. Check ko lang kung may lalabas na kuryente. Ayan. So ayan, wala siyang lumalabas sa kuryente. So ngayon, ikakabit ko yung jumper ko ulit yung battery. Ayan, naka-series siya ulit. Ayan, may neutral. Then try kong i-kick kung may lalabas siyang kuryente. Yun. Tamaan din siya, may kuryente. Ayan. Pag tinanggal ko yan, wala na, patay na. So ayan, update ko na lang ulit kayo mamaya mga tropa. So ito mga tropa, nabaklas ko na yung kanyang crankcase cover, tsaka yung sa stator. So ito yung nakita ko sa kanya stator. Mapasin yung mga coil niya, may itim na, tapos may mga sunog-sunog na yun. May sunog na siya yun. So isa rin to sa dahilan kung bakit tayo umandar, kasi wala na siyang binibigay na supply kay rectifier. So nagpabili na ako ng bago, original din yung nabili. So ito kasi kahit na battery operated dyan, basta buo po ito, yung dalawang bagay na kailangan buo, ito tsaka yung kanyang rectifier. Kahit walang baterya na under yan, basta buo itong dalawa na ito. So ito, hindi na niya masupply ng kuryente si rectifier. Si rectifier naman, hindi na niya mabigyan ng kuryente si CDI, kasi wala nang lumalabas sa kuryente galing dito. So update ko na lang uli kayo mamaya mga tropa. Ikakabit ko lang to, pakita ko rin sa inyo mamaya yung sa ignition coil natin kung may lalabas na kuryente. So ayan, ikabit ko na siya mga tropa. Ilagay ko na oil yung luma, tapos yung battery natin pa rin. Testingin natin kung may kuryente nang lalabas.
na natin. Tipong under na. Yun. Na, umandar na. Yan, ito yung kuryente, haba. Okay na siya. Umandar na. Patay na natin. Lagay ko lang yung kanyang spark plug cap. Yeah. So ayan, ako sa kusina. So ayan, lumakas na rin yung ilaw niya. Ayan, nakakabit din niya yung lumang battery. So ito, tatanggalin ko yung fuse ng kanyang battery. Malaman nyo, kahit wala yung battery supply, under yan. Tanggalin ko yung dalawang fuse. So ayan, wala nang fuse yan. So ibig sabihin, hindi na gumagana yung battery sa kanyang electrical system. So ayan, pero yung motor, umagat pa rin yan. Kahit na wala siyang battery, umaandar pa rin siya. So, patayin ko. Sipahan natin. Ayan. Ayan, umandar siya. Kahit wala siyang battery supply. So, ganun lang ang gawin nyo in case na ma-experience na sa mga motor nyo. Carb, XRM carburetor po ito, 125. Sakali maka-encounter kayo ng ganun, pwede nyo pong mag-series ng baterya dito para malaman nyo kung may lalabas sa kuryente. Once na may lumabas sa kuryente, tumandar, check nyo yung stator nyo. Baka yun ang problema. Baka sunog. Tulad nito. So yun lang, sana makatulong yun mga tropa. Maraming salamat.